Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay yung Fed ay nagpiprint pa rin ng kanilang pera. Ito po yung US dollar. Yan, print lamang po sila ng print ng US dollar na fiat currency. Kaya ito raw po ang posibleng mag-trigger yan sa presyo ni XRP para ito ay sumabog. Kaya ayan, ito po yung sinasabi ko sa mga crypto natin dyan. Yan, kung bakit laging nagbibigay ng payo or advice si Ginoong Robert Kiyosaki. Siya po ang author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad. Yan, sinasabi niya na mawawalan daw ng value ang US dollar na fiat currency dahil print lamang po ng print yung Fed ng pera kung kailangan nila. Yan. Yung problema kasi rito ay wala itong yung print nilang pera ay wala po itong backing na gold sa gold reserves. Ayan, basta print lamang po sila ng print. Kaya yan po yung dahilan kung pag ginagawa po nila yan ay talagang babagsak yung value ng US dollar. Yung bawat pera po kasi, bawat fiat currency. Ayan, maging yung pera natin dito sa Pilipinas. Ayan, ang kada barya or perang papel, yan, perang papel or banknotes. Yan ay meron pong katumbas yan ng mga gold reserves or mga totoong ginto na nakalagay sa ating mga gold reserves. Ngayon, yung ginagawa kasi ng Fed ay nagpiprint na lamang sila ng pera na walang backings yan, walang gold backings. Kaya kung pag ganyan, tuloy-tuloy yung kanilang ginagawa na ganyan, ay talagang babagsak yung value ng US dollar. Kaya marami ng mga taong nakakaalam dyan. Ayan, lalong-lalo na sa bansang US, katulad ni Ginoong Robert Kiyosaki. Kaya ang ginagawa nila ay naghahanap sila ng ibang storage of value, tulad na lamang ng gold, ayan, real estate, at saka yung mga tangible at at saka syempre yung si Bitcoin. Yan, mga digital mga cryptocurrencies. Kaya diyan po sila lumilipat. At hindi po nila inilalagay yung kanilang talagang lahat ng kanilang mga yung kanilang asset yan sa US dollar na fiat currency. Kaya yan po yung dahilan. At syempre, kung pag nagsisilipatan na yung mga tao, yan, kasi ayaw na nilang i-store yung kanilang wealth sa fiat currency. Yan, lilipat sila. Sabihin natin ay gusto nila sa ginto or sa gold or sa mga cryptocurrency. Ayan, maglilipatan sila dyan. Ay syempre magdudulot yan ng demand. Ayan, at kung pag may demand, tataas yung presyo. Kaya ayan, isang halimbawa sabihin natin ay yung mga tao ay nagustuhan nila si Bitcoin, ay syempre bibili sila ng maraming Bitcoin kasi nakikita na nila na ito ay isang magandang storage of value. At yan, magkukos yan ng demand. At yan nga. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Forbes senior contributor has suggested that the US Federal Reserve's money printing efforts could trigger a significant surge in cryptocurrencies, with XRP benefiting alongside Bitcoin. And hindi lamang po si XRP, talagang marami po. Halos lahat po ng mga cryptocurrencies ay magbe-benefit dito. Ayan, sa pagpiprint, yan, sa walang tigil na pagpiprint ng US Federal Reserves ng kanilang pera.
Ayan. In a recent report, Forbes' Billy Bamboro highlighted that Bitcoin has soared nearly 200% since the previous year. He argued that the surge has been crucial in propelling the combined market cap of XRP and other cryptocurrencies to surpass $1.5 trillion, a milestone not seen since early 2022. Ayan, ayon daw po kay Billy Bambro dito, ayan, ng Forbes, ay sinabi niya na si Bitcoin ay ayan na nga, umangat po siya ng 200% mula pa noong nakalipas na taon. Ayan. Actually, Bamboro attributed the crypto market growth to expectations that Wall Street eyes potential opportunities within the digital asset space. Kaya ayan, maging yung Wall Street ay nakikita po nila si Bitcoin na meron talaga itong potential. Marami itong potential opportunities. Ayan, si Wall Street ay isa po itong kilalang kilala pagdating sa mga pinansyal na bagay. Crypto rising amid Fed money printer. Ayan na nga yung talagang lumalala na pagpiprint ng Fed ng US fiat currencies nila. Amid these developments, the Forbes contributor noted that analysts foresee a turbocharged crypto market rally in 2024. They believe that the astronomical surge would surface when the Fed restarts money printing, potentially undermining the US dollar. Kaya yan, sasabog daw po ang magkakaroon daw talaga ng crypto market sa taong 2024 kung pag nag-umpisa po ulit na mag-print ang Fed ng kanilang US dollar. Yan, syempre magkukos talaga yan ng demand gaya ng aking paliwanag kanina. Yan, demand sa mga storage of value ng mga asset. Furthermore, Billy Bambro highlighted that concerns about the collapse of the US dollar have escalated due to extensive government spending and relentless money printing since the 2008 financial crisis. He quoted Jefferies analyst predicting a Fed restart of the money printer in 2024. Kaya yan, nag-umpisa pa nung kanilang pagpiprint ng money noong taong 2008 nung nag-umpisa na magkaroon ng financial crisis. Kaya ayan, yung US government po kasi ay ayan, ang laki ng kanilang ginagastos. Ayan, kung saan kaya nila pinupunta yan. At kaya nagresulta po sila ng pagpiprint ng pera. At ngayon ay uumpisa na po ulit, medyo tinigal po nila nitong mga nakalipas na taon. Pero ayan, uumpisaan po ulit nila yung pagpiprint ng money, ayan, yung kanilang pera sa taong 2024. Ayan, per the disclosure, the move could trigger a US dollar collapse and fuel a substantial Bitcoin price surge comparable to the market's response to gold. Ayan. Ito po ang posibleng mag-trigger sa US dollar para mag-collapse. Babagsak po talaga ang presyo ng US dollar kapag ganyan. Marami po talagang nagsasabi na mga experts, financial expert. Kasali na rin po dyan si Ginoong Robert Kiyosaki. Besides, Bambro cited Zach Pandel, a former managing director of Goldman Sachs, concerning the outlook where the US dollar suffers. Pandel noted that Bitcoin is the obvious competitor currency should the US dollar face devaluation. Ayan. Ayon po kay Pandel, ay kung sakaling bumagsak or nag-collapse ang US dollar, ay si Bitcoin po talaga ang napaka-obvious daw na magiging kakompetensya ng US dollar. Bitcoin XRP profiting from the interest rate cut. Kaya yan, magkakaroon ng benefit, yan, or magkakaroon ng profit ang Bitcoin at saka XRP dulot ng interest rate cut na ito. Moreover, Forbes writer stated that many anticipate that Federal Reserves will commence a series of interest rate reduction next year, marking a shift from its tightening trend. According to him, this adjustment is a response to a deceleration in the inflation rate. Kaya yan, yung interest rate naman, kaya mas lalong yung ginagawa ng Federal Reserve dito ay talagang pinapahina nila yung US dollar currency.
Yan. Pero magandang benefit naman po dyan ay yan, lumalakas or lumalago ang mga cryptocurrencies. In parallel, Bambro cited Luke Nolan, a researcher at CoinShares, commenting on the positive impact of potential rate cuts. Nolan suggested that the factors could support a sustained Bitcoin rally, with a conservative estimate of reaching $70,000 by the end of 2024. Kaya yan, ayon kay Nolan, si Luke Nolan, yung positive rate cuts daw po na ito ay magdudulot ng magandang rally kay Bitcoin, kung saan ay magagawa dahil sa positive rate cuts na ito ay magagawang akyatin ni Bitcoin ang presyong $70,000 bago magtapos ang taong 2024. Where Bitcoin grows over 65% to $70,000, crypto like XRP is expected to follow a similar trajectory. Ayan, kaya kung pag umangat daw po si Bitcoin sa presyong $70,000, yan, or 65%, ay susunod na rin daw po yan ang market price ni XRP, yan, at maging ang iba't ibang mga altcoins or cryptocurrencies. Kaya yan, may yung ginagawa po ng Fed na ito ay nakakasama po talaga sa kanilang US dollar na fiat currency. Pero ito po ay nakakabuti yan para sa mga cryptocurrencies or ibang mga storage of value. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.